itong NPA, tutudasin ko talaga sila, tatapusin ko. The talks are over. No more talks. And I will go after the legal funds. Yung mga illegal nila na collecting sa taxes sa mga association ito mga kasamahan sa magbubukid para magkot-kot ng mina dyan sa inang yan. Kayo lang lahat yung legal. Kayong mga legal na ganito. Hindi kami torpe. I was once also handling an organ of the Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy. Yun yung karapatan ngayon. So huwag kayong magbulahan. So I'm waiting for the decision of the Supreme Court. Pag lumabas yan as terrorists, which you really are, imposing taxes here and there, mabuti pa kayo. Mas malami ang kita. Kayong mga lokal mga NPS, kayong nakikinig, kayong mga lumad, niluloko lang kayo lahat yan. Alam mo kung kaya sabi ko nga, kung bright yung siso na yan, siya ang presidente ngayon galing sa India, hindi ako. Niwala ka dyan, years, kayong mga lumad, kung saman mo, pagkamatay mo, huwag kayong magkailan sa tao. Anong prinsipyo ninyo? Yung the way how he interprets Marxism and communist is a party. It is not ego. Socialism is the rationale or rational behind it. Kayong nagpakamatay dyan, separated from your families, palagi kayong mga anak dyan, wala kayong ginawa kung hindi mag-anak, tapos iwanan lang ninyo ang mga anak ninyo for years. Tapos maglaki na lang, walang nanay pati tatay. Ano nakuha ninyo? Because the order is to destroy. Kung magwisi-wisi tayo ng peace talks tapos yan human rights, walang mangyari sa bayan na to. At the end of the day, ako pa ang sisihin kung bakit nagkaganon. Kaya wag ninyo akong, the order is to crush. A synonym of that is destroy. And a collateral of that sentence is you destroy, and if you have to kill, do it, because the human rights, kung babagsak itong bayan na to, walang maitulong sa atin yan. Remember, if you place a premium for a single individual because of his human rights were violated, and I said you begin to do it one by one, this country would have allowed the derogation of the dignity of the people. Ito naman si Carling Zarte, yung kaibigan nating kaliwa. Bayad muna ito, bayad muna. Ito yung sinasabi ni Joe Masison, yung bayad muna. Illegal front ng CPP-NPA. Hindi ko sinabi yan, Congressman Zarte. Joe Masison, di ba umiikot yung video? Meron nga akong kopya Sabi ko nga ilalabas, pero kalat na daw Kalat na kalat na yung video yun. Sinasabi ni BP, or rather ni Joe Masison doon, yan, KMU, yung ACT, yung mga LFS. LFS ba yun? Yung League of Students. Ano pa? Yung bayan. Ito nga, bayan. Ito raw mga legal fronts. Natatawa nga ako doon sa kongresista. Sino ito? Si Ferdinand Gaite. Ini-interview siya. Pinagtatanggol niya. For once, mapupuri ko si Christian Esguerra dito. Kasi inipit niya. Sabi kasi nung kongresista Ferdinand Gaite. Kasi sabi niya, anong masasabi mo
O, hindi naman pala yung military nagsimula nito, si Joe Maciso naman. Ay, hindi. Sabi naman ng kongresista, Zaide. Atay na, ano ang apelido? Gaite pala, si Gaite. Ferdinand Gaite. Sabi niya, talagang ganyan naman ng pag gusto mo magreforma, meron talagang legal. Sila naman gusto nila. Rebellion, giyera. May kanya-kanya kaming objective. Inipat naman siya ni Christian. For the first time, tama ka, Christian. Sabi ni Christian, teka muna. Klaro naman siya sabi ni Joe Masison Sabi niya, itong revolusyon, hindi mananalo ito kung hindi kasama yung mga, ginalanan na nga kayo. Mga KMU, Bayan, Gabriela. Paano mo sasabihin yun? Hirap na hirap naman ito. Nagpapalusot. Pero hindi siya makalusot. Kasi obvious nga. Madalit sabi talaga namang kayo ay fronts. Mismong si na nagsasabi. Kasi kung hindi kayo front, sige nga. Ba't di nyo may condemn yung CPP, NPA, United Front nung kanilang mga ginagawang terroristic activities. Hindi ba? Kasi kung ako miyembro nyo, mahina kayo Kung ako miyembro, I will denounce. Para hindi kayo halata. Halata kayo Hindi ba? Propaganda lang yan Hindi, mambola ka kunyari. Kayo, hindi. Ayaw nyo. Kaya napupulaan kayo. Pag dinider kayo, sige nga, condemn mo nga yung mga ginagawa ng CPP, NPA. Hindi nyo naman magawa. Kasi, totoo. Yan. Yan ang problema. Itong si Carling, Congressman Carling Zaragoza, hindi rin siya naniniwala doon sa pareho rin ni Senador Lacson. Ito, mga kontra. Sabi kasi ni Presidente, lilika tayo ng task force. Lahat ng korupsyon sa gobyerno, imbestigahan yan. Di ba si Secretary Mena, medyo overwhelmed na. Pero sige naman siya, tinanggap niya. Pero sabi nitong mga kritiko natin, ito nga, si Sarate is one of them. Senador Lacson is another. Sino ba yung iba? Meron pa mga nagkukomentaryo, itong si Ana Marie, pamintuan ng Philippine Star. Ang punto de vista po nila ganito. Problema naman kay Presidente. Papaimbestiga mo yung corruption. Pagkatapos, ina-absuelto mo naman yung si General. Sino na nga ba si General? Ang PNP? Di ba yung nag-violate ng si Debold Sinas, nag-violate ng protocols, yung nag-party. Inabsuelto mo yun. Sabi ng mga kritiko. Tapos si Secretary Mark Villar, sabi mo, tiwala ka dyan. Mayaman yan, hindi naman kukurap. Sino pa? Si Secretary Francisco Luque, hindi, tiwala ko dyan, hindi yan involved. And si Ricardo Morales, hindi yan involved. O kayo naman, problema sa inyo. Alam nyo, gaya nga na sinabi ko ng isang programa natin, the President has personal experiences with these people he has appointed. Kung baga, nasubukan niya na to. Kaya ang tiwala niya naroroon. Pero hindi naman absolute yun Palagi niya naman sinasabi yun Ang problema kasi hindi niyo tinitingnan yung mga salita niya ng mga nakaraan. Sabi niya, unless you can show proof to me na talagang involved yan, as far as I'm concerned, sa ngayon, inosente yan. Pero, hindi ibig sabihin, nagsalita ako, hindi imbestigahan yan. Gusto niyo ba sabihin itong si Secretary Maynard Guevara? Halimbawa, iniimbestigahan niya yung DPWH, yung customs, yung immigration, yung DOH. Are you telling me na just because the President said, I trust these people, yung heads,
Tapos may ebidensya doon na talagang they were involved and they are still involved in corruption. Hindi niya sasabihin niya, naku, hindi pa pwede yun. Makakasama yun. But, yung nga sinasabi, magprueba ka para may demanda. Until such time, yung mga dating pinagkakatiwalaan ni Presidente, may tiwala pa siya. O tingnan nyo sino ito? Si Morales. Hindi po ba Presidente ng PhilHealth? Di ba sinabi niya rin noon, I trust in him. O, pero nagkaroon ng investigasyon. O lumabas sa investigasyon na meron siyang pagkukulang. Kung hindi man directly involved sa corruption, meron siyang gross negligence that contributed to the corruption. O, edi dinimanda. O, si Presidente ba narinig niyo? Oy, wag yan. Okay yan, may tiwala ako dyan. He never said that. O, yung mga members ng cabinet. O, hindi ba? Narinig niyo, sinabi niya, I fired them. Ang iba naman, nag-resign. Pinaresign na lang siguro. O, di ba? So, hindi po pwede kay Presidente yun. Kaya, kung baga, si Presidente hindi nagsasalita ng tapos. Kung yun initial na statement na lamang yan. Kung baga, he's following the presumption of innocence. You are presumed innocent until show me proof and I'll kick your butt. Oh, ganun lang ang Presidente natin. Kaya, huwag kayong masyadong hatulan yung mga unang mga pasalita ni Presidente. Hindi ubra kay Presidente yan. Maniwala kayo. Tingnan nyo ang history niya. Sa lahat na subscribe sa amin, maraming salamat po. At sa mga hindi pa na-subscribe, please subscribe to our channel para marami pa tayong magawa mga reaction videos at mga entertainment videos. Okay? Stay safe mga kaibigan. Peace! Bye-bye!